So, dito gagawa ka ng document. So, yung iba, kapag nandun sila sa ibang document, yung ginagawa na lang nila is Control N para diretso na sa new document. Pero total, nandito naman na tayo sa MS Word. So, ito na lang, itatap mo siya dyan. Then, ito yung explain mo. Then, ilagay mo yung name mo dito. For example, mag-delete. Chinelos pangit. And then, yan. Tapos, i-select natin siya lahat kasi para ma-select siya lahat, i-ano mo lang na Control E. Ay, hindi. Control A. Ganun. Yung ginamit ko kanina is, yun? Control E. So, nagkamali ako. So, ibalik natin. So, i-undo natin siya. Control Z. Ganyan. Para mabalik natin sa kung ano yung previous na action na ginawa natin. O yung ginawa ko. Ganun siya. Tapos, i-control A para ma-select lahat. Tapos, i-control E naman kapag para ma-centralize. Ganun. Tapos, ngayon, kung gusto mo siyang palakihin yung text, i-ano mo lang siya ng bracket. Ganon. Control bracket yung ginagamit ko ngayon. Tapos, yan. Tapos, sunipin natin. Control A. Tapos, lagyan mo siya ng bold. Control B. Control U para magkaroon siya ng underline. Control I kapag italicization. Ganon. And then, medyo maliit pa siya. So, palakihin pa natin. Ganon. So, ngayon, yung ginagamit ko is control then bracket na right side. Kapag naman left side na bracket is to decrease. Pero yung akin is increase. So, yung iba, may ginagamit din sila na dyan eh. Katulad ng sample ni sir na control shift then the greater than sign. Wait, ganito. Control shift then the greater than sign. Pero diba tatlo siya? Yung akin is control then the bracket. Kasi dito ako mas nasanay. So, ganun lang. And then, dito, hindi na to makakasali sa screen record kasi magbaback ako. Hindi kasi siya na kapag nagbaback. So, ganyan. Tapos, for example, may gusto akong idagdag na tawag nito. Idagdag na or i-copy. May gusto kong i-copy na wait lang. So, may gusto kong i-copy. So, balik tayo dito. May gusto kong i-copy na na text sa ginawa ko kanina or yan. So, i-control A natin para ma-select all pero hindi yan nakikita ngayon as of now kasi hindi siya gumagana kapag nag-screen record sa isang lang siya. And then, control C. Yan, na-control C ko na. And then, i-copy ko. Then, balik ako dun sa current document. Nandito na. Tapos, control V. Ayan, naka-control V na siya. Kaya, na-paste ko na. So, control C kapag copy. Control V kapag paste. So, since hindi siya naka-justify, itatry natin siyang i-justify. So, ganun. Select natin. And then, control J. So, yan, na siya, naka-justify. So, ngayon, palakihin pa natin siya, yung text. Ganun. And then, lagyan natin siya ng mga bullets. So, punta tayo dito sa home. And then, dito may mga pagpipilian ng mga bullets. So, for example, ito yung gusto mo. Yan. So, ilalagyan mo lang dito yung hobbies or skills mo. Just for example, playing volleyball. Yan. Playing volleyball. Ganon. And then, reading. Ganon.
Tapos, ano pa? Travel. Kunwari lang. So, yan. And then, lagyan mo siya ng, dito tayo sa insert. Lagyan mo siya ng picture. Yan. Tapos, lalagyan mo siya ng picture mo. So, punta tayo dito sa downloads. Kasi, dinownload ko lang yung picture mo. Ito. And then, ibahin natin sa yung layout or yung text wrap na, since kasama din naman to sa instruction yung iibahin yung text wrap pagdating sa image, diba? So ito yan, para palitan natin siya. Wait, select muna natin lahat and then i-decrease muna natin yung font niya para magkasya yung ito, tapos i-edit na lang mamaya. Then, ibaba natin. Ganyan. Habang naka-center siya. Ganyan, naka-center siya. And then, ulitin natin to. Control then bracket. Yan. Oops. Yan. For example, ganito. Nandito siya. So, kung gusto mong ibalik siya, pwede din ito. Undo mo lang. I-undo mo. Yan. Pero pwede din, diba, may nakalagay dito Control Z para may undo. So, gamitin natin yung Control Z. Huwag tayo dito gumamit. So, Control Z. Ayan. So, nabalik na natin yung last action na ginawa. So, now, yung text naman, wait, to? Patanglit. Wait. Yan. So, ito, iba natin yung font style niya. So, pwede dito siya. So, since parang gusto ko to, so, yan. Pero, na naman to. Pero, okay lang yan. Yan. So, nabalik na siya. So, kapag naman gusto mo nang i-save, pero ito, automatic na save na siya. Pero, for example, ganyan, na-save na. Yan. Pero, pwede din naman na, for example, ganito. Saving na siya ulit, diba? Kasi may ginawa kang bagong action. So, saving na, nakalagay. So, para ma-save siya, pwede kayong gumamit ng Control S. Ayan. So, tinap ko lang yung Control S and now, automatically, nag-save na yung document. So, ganun lang. Ganun lang dyan. Yung ginawa ko na mga na keyboard shortcuts, hindi lang siya may mga formatting shortcuts din. Yung Control I, Control V, Control basta marami. Yan. Control J, Control B kapag bold. Yan. Itong tatlo na gamit ko yan. Bold, Control B, Control I, and Control U. Yan yung mga nagamit ko. Tapos, yung justify, which is yung Control J. Yan yung nagamit ko. And then, yung text wrap. Tapos, yung paggamit ng ibang font style. Tapos, kanina, hindi lang siya nakikita ngayon sa screen record kasi nilipat ko yung document sa iba. Pero, gumamit din ako ng Control C, which is yung copy. And then, Control V sa pag-paste. And then, gumamit din ako ng Control S sa pag-save. Control S yun. And then, Control Z para sa pag-undo. Pero, hindi naman ako gumamit ng Control Y. Kasi kapag Control Y, yun yung i-redos or redos. Kung ano yung mo. Gusto mo, parang kabaliktaran siya ng undo, ganun. So, ganun lang, kadali. So, na-save naman na siya. So, ganun lang, Johnny. Ililibre mo ako sa Monday, diba? Pag hindi mo ko inilibre, hindi wow. Okay. Pero wala akong magagawa kasi gusto ko. At ililibre mo talaga ako, diba?
So, nalibre mo ako. Wala kang choice kundi libre ako. So, yun lang. Ikat mo na lang to at saka kapag mag-edit ka na, i-mute mo na lang itong ano ko. Tapos i-trim mo or i-cut mo. Ganun lang.